Kaya naman tayo natagalan. Nagpalit ako ng salamin eh. Oh, nahihilo na ako doon sa, doon sa mga kababayan sa San Ignacio. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 10:23 ng gabi dyan sa Pilipinas. Eto po, nandito po tayo ngayon mga bossing sa Birahan PH. At itutuloy na natin agad mga kababayan, yung tatalakayin natin dito sa Birahan PH. No? Tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung kay Marcoleta, mga bossing. Pero, ayan, hindi ko matiis na hindi kayo i-shoutout muna bago tayo mag-umpisa. Sige na nga, shoutout doon sa mga nandyan na sa Birahan PH. Isa-isay natin. Si Ma'am BMB, Lori Pajardo. Magandang gabi sa lahat. Si Elisa C. Si Danilo Espeo, si May Kasiguran, si Marian Tomas, si Princess Paris nandyan din, si Max Sarzuelo, si John J. S. Jason, si Dayan Asuncion, si Angela Hero. Lods, nandito na ako. Salamat naman. Aurelia Adena, Margie Barcebal, Joel Q ng Cereza Force, Nemesio Malabanan, Casper 1017 TV. Nandiyan sino pa? Si Joel Q, si Eseng Mariano, Delia Rosario, si Sheila Nabuab, at si Ma'am Neng Gigi. Nakita ko na din. Mamaya na ho yung iba, mga kababayan. Umpisahan na natin ito. Ano po? Dahil ito yung kay Marcoleta. Biktima na daw po si Orly Gotesa, mga bossing, ng notarization issue, mga kababayan. Di ba may sinasabi nga po, falsus uno, falsus omnibus. Mali ang isa, mali na ang lahat, mga bossing chipamo, sir. Ang sabi ko naman dyan kay Marcoleta, meron kayo isang lawyer dyan na walang ginagawa. Meron kayo isang lawyer na puro ang ginagawa lang, pagrarally lang eh. Pwede nyo naman siguro siya na lang ang pagnotaryuhin. Bakit nyo pa sa iba pinanotaryo? O bakit nyo pa pineke yung notaryo? Ay, malakas ang loob ko na sabihin na pineke yung notaryo. Bakit to? Sabi po ng RTC, mga bossing peke yung notaryo. Ano pa gusto nyong sabihin ko? O ano pa gusto nyong gamitin kong word para dyan? Peke yung notaryo ho. Di po ba, mga kababayan? Orly Gotesa, a victim in notarization issue according to Marcoleta. Naknamputek na yan. Muntik na madulas. Naknamputek, Marcoleta. Hindi nga makita yung yung witness ninyo na si Orly Gotesa nagtatago nga kung sino-sino na yung mga pinagbintangan ninyo patungkol kay Gotesa. Pinagbintangan na po, mga kababayan, pati NBI na binubugbog daw yung mga kasamahan. Pinagbintangan na din ang Marines na kesyo daw itinatago ng Marines. Lahat na ho, mga boss chipamo, sir, ginawa nitong mga ito. Diba? Nung una, sabi ni Defensor, sinusuportahan daw si Orly Gotesa ng mga kasamang mga Marines daw ho. Mga bossing. Pero nagsalita po ang Marines, wala naman daw katotohanan na si Gotesa ay kanilang itinatago o kanilang sinusuportahan. Nagalit si Defensor siguro. Ganon ha? Hindi nyo sinusuportahan si Gotesa o sige, sabihin ko na lang na si Gotesa ay illegally detained ninyo si Gotesa. Kung ano-ano na ho ang sinasabi nung kampo nitong si Marcoleta at ni Defensor. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pa-victim effect pa sila ngayon. Style bulok, ang daming ka-etchingan ho. Ngayon, gustong itutok ni Marcoleta, doon sa notarization issue, mga bossing. Pero, yung pagtatago nitong tao na ito, ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang maging issue. Biruin niyo po yan, ano yung konversasyon po doon sa Senado, mga bossing. Talagang idinidiin niya yung notarization Pero wag kayong mag-alala, mga kababayan. Mukhang magiging masaya naman kayo kay Marcoleta dahil nga pinapa-issuehan ng show cause order ng COMELEC si Marcoleta. Okay? So sabi dito, Rodante Marcoleta says Orly Gotesa is a victim in notarization issue. Ina-assume po natin yung dami po ng nagnonotaryo ngayon na dikit-dikit sa mga city hall ng ating bansa. Lahat po iyon, ang pumipirma iyon, abogado. Sabi na yan, Kiko Pangilinan, under the law, there's a commission. Dapat, yes. No? Siguro may alam si Marcoleta
na ang pumipirma ho, mga kababayan, iba, hindi. Dapat ilabas ni Marcoleta yan. Di po ba? Dapat po. Pero sa nangyayari sa totoong buhay, sila po ba yung nandoon, nagnonotaryo? Ako, meron ho akong mga napagnotaryohan dati, mga kababayan. No? Ang magtatatak, ang mag-aasikaso, ibang tao. Ibang tao. Pero, ipapasok doon sa loob, doon sa lawyer, babasahin ng lawyer, aalamin ng lawyer, at haharap doon sa amin, o ikaw si ganito, ikaw si ganyan, tapos saka po pipirma yung lawyer. Wala po akong na-experience na napagnotaryohan na ibang tao yung pipirma ho, mga bossing. Di ba? Ngayon, si Marcoleta, siguro may alam. Pero wag, sinabi na ng RTC, peki nga daw yung notaryo. May sariling batas yung ungas na yan. Oo! No, napapansin nyo kay Marcoleta ho, mga bossing, kung ano-ano ang mga pinagsasasabi? Pati nga ho yung dun sa SOSE, gusto niyang sabihin na meron po ba tayong batas na dapat ilagay yung mga pangalan nung mga magdo-donate sa iyong sa iyong tawag diyan, sa iyong SOSE o doon sa iyong kampanya? Sinagot ho ng mga lawyer. Ang sabi ng mga lawyer ho, mga bossing, oho, meron tayong batas na ganyan at kailangan ang ilagay mo doon sa SOSE mo ay pawang katotohanan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Yari, mga kababayan. Kaya ngayon, wag kayong matuwa, mga DDS, no? Bakit? Dahil pinagpapasa si Marcoleta ng ayan niya pagpapaliwanag kung ano ang nangyari doon sa SOSE at bakit siya nagsinungaling doon. Tuloy. Well, dapat din under the law, pero iyong realidad maaari ngang mayroong dinedelegate, no? Si Gutesa ay biktima po rito, patay na, biktima na daw si Gutesa, mga bossing. Lintik ka, kami ang gusto nyong biktimahin. Kami ang gusto nyong biktimahin na paniwalaan namin yung sinasabi nyo ay totoo. Na yung sinasabi ninyo ay dapat namin paniwalaan. Mga bulbul up. Ibig ko sabihin, mga loko-loko kayo. Biruin mo ang trip nila, mga kababayan, is, kumbaga, ang trip nila is, ilabas natin si Gutesa, pagsalaysay natin si Gutesa, magsalita siya doon sa Senado, pagkatapos, hayaan na natin, itago na natin. Baka nga ho sila ang nagtatago niyan, mga bossing kay Gutesa. Natatakot silang lumabas ho ulit si Gutesa sa kadahilanan ho, mga kababayan, na, yung kung una, sablay na eto pa kayang pangalawa. Maaaring sumablay din ho, mga bossing. Di ba? Malaki ang tsansa na sumablay pa din si Orly Gutesa. Kaya nga ho, mga kababayan, yung sa DOJ na pag-iimbita kay Gutesa, hindi na ho pinuntahan Bakit? Napakahirap po siguro na magsalita ka doon at sumalaysay ka doon nang hindi katabi si Marcoleta. Sino mag-guide sa iyo para doon sa di umano na salaysay ni Gutesa? Di umano, kasi alam naman natin na hindi tayo sigurado na si Gutesa talaga ang sumulat niyan. Baka po buo niyan si defensor